Hello, Collective. Timeless reading po ulit tayo. Yan. Pasensya na. Wala akong masyadong upload ngayon kasi napakarami kong private readings. Yes. Everyday. May mga nagbubook. So, kahit nabawas ako ng bawas, dami lang sila ng dami. Correct. So, baka kasi nagtataka kayo, wala na akong masyadong mga upload masyado, no? Ayan. Pinipilit kong pagkasyahin yung katawan ko. Kamusta? Yan, ano man ang zodiac sign mo? Kung ikaw ay napadpad dito or nakarating man sa'yo itong reading ko na ito, baka para sa'yo ito, ano? Pero syempre hindi ito tutugma sa lahat ng nanonood. Okay? Try lang nating silipin kung ano mga energies ang meron, makikita ng cards. So, kunin muna natin yung general or overall energies. Itong mga energies na to, pwedeng, depende kung saan kayo nakaka-relate, no? Kung sa career nyo man, sa love life nagre-resonate, kung saan. By the way, ako nga pala to. Si Purple Teen. And by the way, babae po ako, kahit boses lalaki ako. Meron ka ritong Knight of Swords, Four of Swords, Page of Swords. Puro swords. Puro swords. It could be that you are dealing with problems right now. Kasi usually si swords, yan yung mga bagay na na-encounter natin. Usually mga pinoproblema natin, iniisip natin, no? Yan yung mga kumbaga sa mate, ito yung mga problem solving sa buhay natin. Charot. So, ito yung kung paano tayo mag-isip, paano natin masosolve yung mga na-encounter nating problema. Swords could represent yung mga thoughts mo during this time. So, meron ka ritong Knight of Swords. I think nag-iisip kayo eh. Ayan o. Nag-iisip ka. Ayan o. Kasi ito o. Meron ka Four of Swords. Nagme-meditate yan eh. Contemplation. Meditation. Nag-iisip ka kung paano ka magti-take action tungkol dito sa isang bagay or situation na to na tinutukoy dito. Ano? Oh, by the way, meron ka rin palang page. Page is mensahe. Oo, sa totoo lang, nakikurious ka dito sa, ewan ko, ano ba to? Bagay, situation, tao. Nakikurious ka rito eh. Meron kang gustong malaman, meron kang gustong aralin, or meron kang ipinagtatanong-tanong or nire-research sa ngayon. Sabi ko nga, ito nga yung tungkol dito sa bagay na to. Tapos, at the same time, parang excited ka rin na na gawin, simulan tong bagay na to. Kasi ang page is may kinalaman din yan sa sa pagsisimula. So, pwedeng nandoon ka o pwedeng this is something new para sa'yo, kaya nga nakakurious ka. So, whether binabalak mo pa lang tong simulan, no? Or pwedeng nandoon ka na sa early stages wherein pwedeng nasimulan mo na siya. Tapos nandoon yung nandoon yung urge mo na i-push, no? I-push itong bagay na to na gusto mong simulan or nasimulan mo ng ginagawa. O, yung iba sa inyo dito, pwede kasing kayo na-delay kayo dahil pwedeng iba siguro sa inyo nagkasakit kayo or yan. Kasi may mga bagay dito na dapat sinimulan mo na to. Tagal mo nang gustong simulan. Kaya lang parang na-delay ka. Kasi iba sa inyo siguro nagkasakit kayo 1 week or ilang days, hindi ko alam. So, nagkaroon ng setback, ng delay. Okay? And yung iba sa inyo, during dun sa period na yon of rest,
pwedeng doon kayo nagkaroon ng mga pwedeng realizations or new ideas. So, yan. Sa tingin ko, pwedeng meron kang mensahe na marireceive. Or meron kang bagong aaralin, dapat aralin, or matututunan. No? And ang nafe-feel ko rito is, magde-decide ka talaga na, nasunggaban mo itong bagay na to, o baka kasi opportunity din yan, by the way. Ayan. Pwede kasing may opportunity. So, nakikita ko na mag-ano ka dito. Susunggaban mo yung opportunity na yan. Pagdating sa person na kakonect mo, person on your mind, love life mo, silipin natin. By the way, maraming salamat po sa lahat na nang like, follow, subscribe sa aking page or channel. Sa lahat ng abangers, taga-suporta ko, sa mga laging nag-iiwan ng magagandang messages, sa lahat ng nagbibigay ng star super thanks, yung mga nag-a-avail ng private reading sa akin, maraming salamat. Nag-iisa lamang po yung FB page ko, Purple Teen Meta Verified, may check sa dulo. Kaya kung gusto ninyong mag-inquire tungkol sa private reading ko, kayo po mismo ang mag-message, no? Lagi nyo lang pong tatandaan, mag-iingat kayo kasi marami pong fake posers or impostor na nagpapanggap na ako. At ang gawain po nila, sila po yung mauunang mag-reach out sa inyo, i-chat kayo or i-add friend. Kapag may ganun, hindi po ako yun. No? Hindi ko po kayo i-chat, i-message or i-add friend, okay? And by the way guys, kung type nyo itong bracelet na suot ko ngayon, no, ito yung kulay blue pero may ibang colors nito, no. Hindi ako ang seller nito. I-share ko lang po yung product link sa inyo kung saan ko po ito nabili. So, yan, tignan nyo na lang dyan somewhere sa screen, sa caption, sa ibaba, or sa comment section, yung product. Alam mo, laking panghihinayang nitong tao na to sa'yo. Para sa kanya, ikaw yung totga. Ikaw yung napakalaking opportunity, the one that got away. At hanggang ngayon, parang nahihirapan pa rin matanggap nitong tao na to yung kanyang failure pagdating sa'yo. No? Kung halimbawang naging kayo man, tapos pinakawalan ka niya or nawala ka sa buhay niya, kung sino man yung kumawala sa inyo, pero yes, para sa kanya, ikaw yung totga niya. Nabubuhay sa past itong person na to. Nire-replay pa rin niya yung mga memories ninyong dalawa. Nahirapan siya eh. Alam mo yun, nahirapang makausad tong tao na to. Na-stuck ito sa'yo for so long. But until now, parang ganun pa rin yung energy niya. Dumating talaga siya dun sa point na hindi niya matanggap. And kahit na pinipilit niya yung sarili niya na makausad, nahirapan talaga siya. No? Nahirapan siyang tanggapin. Nahirapan siyang mag-continue, mag-move on. Ayan kasi
Minamanifest niya na sana, ano mo yun, maibalik pa yung kahapon. Charot. Ano yan? Parang yung mga napapanood lang na, ano ba napapakinggan sa radyo, yung mga drama. Kung pwede lang ibalik yung past, kung pwede lang, yun yung napipick up kong words dito, energy dito. So, ganon ka naging ka-meaningful dito sa tao na to. Ganon ka lupit, no? Hanep yung iniwan mong impact dito sa tao na to. Okay? O, ginagawa ko na lang Jeprox yung reading natin kasi ayoko na masyadong pakyut pa 3 times, no? Wala lang. Para hindi boring. Oh, this person feels right now, this person feels na isa siyang napakalaking loser or napakalaking niyang syunga na sayangin niya yung once in a lifetime chance niya sa iyo, sa inyong dalawa. Kaya nga ikaw yung totga niya, the one that got away. Diba? Dumating siya dun sa point na nawalan siya ng gana na, alam mo yun, mag-continue sa buhay niya. Ibig sabihin, ganun katindi yung epekto sa kanya. Siguro hindi niya to nakitang coming, kaya siya ganun. Kasi minsan 'di ba, nagiging masyado tayong kampante na pagka nasa poder pa natin, hawak pa natin, madalas nane-neglect natin, hindi natin na-appreciate until dumating yung time na nawala sa yung bigla or binawi. Then dun lang yung time na yung ibang tao, dun lang nila nare-realize na yung difference nung nandoon pa yung person na yun sa buhay nila compared doon sa time na wala na. 'Di ba? Yung absence, yun yung magbibigay sa iyo ng realization. No? So, yun yung nararamdaman nitong tao na to ngayon. No? Tungkol sa iyo at sa naging connection ninyo. Pero minsan parang ano rin siya yung napapaisip pa rin siya kung ano mo yun, dapat pa ba siyang umasa, dapat pa ba niyang ipagpatuloy itong kahibangang ito, charot. May kantang ganun eh. 'Di ba? Kasi nga kung wala na, kung nag-end na, madalas napapaisip pa rin siya sa'yo. And kung dapat pa ba siyang umasa, dapat pa ba niyang ipagpatuloy itong pag-asa niya sa'yo, or once and for all, pilitin na lang niya yung sarili niya na mag-move on, di ba? Yun yung mga napipick up mo yan. Chariot card, this is Cancer energy. Tapos lumitaw si Empress. Empress is Taurus or Libra. Tapos ito, pwede itong si Leo.
Actually, itong tao na to parang nag-iisip siya na mag-abroad or lumayo. Para lang makalimot. No. Or hindi ko alam kung LDR ba kayo ngayon, kalayo ba kayo? Kasi parang may energy dito ng travel eh. Tapos parang may mga plano na mag-abroad. No? Oo. Lalayo muna siya eh. Yun yung napipick up yung energy. Aalis ng bahay or lalayo or pupunta ng ibang lugar. Mag-start ng ng panibago niyang buhay doon. Pero alam mo, ikaw talaga yung gusto niyang parang ang ganda-ganda ng image mo dito sa person na to. Alam mo yun, parang sa'yo lang siya nakaramdam ng alaga. Kung paano ka siguro mag-alaga sa person mo, sa relationship, doon lang niya yung na-experience sa'yo. And maybe yun yung quality mo na hindi rin niya nakikita sa iba. And yun yung quality mo na hindi rin niya makalimutan. No? So, this person thinks of you as someone na mapapangasawa, ideal na mapangasawa. Kasi nga very very nurturing. Kasi si Empress yan eh, o diba? O bukod siguro sa very caring, nurturing, siguro attractive ka rin, no? And mahilig ka rin. Alam mo yun, ikaw siguro yung tao na mahilig mag-pamper. Na alam mo yun, yung parang complete satisfaction ba? Yung not just sa looks, pati sa kung paano ka sa relationship, no? Paano ka magbigay sa relationship, paano ka mag-alaga. So, yun, yung character na. Actually, hanggang itong tao na to, nandun siya sa period na nagpaplano siya, nag-iisip siya. Kung kung itutuloy ba niya itong pag-alis niya. Kasi nakikita ko dito parang despedida eh. Okay. At kung halimbawang tutugma itong sinasabi ko, pwedeng sa ngayon, hanggang ngayon single pa rin to. Hindi pa rin to nagpapakasal. Okay. So, yan yung mga na-pick up ko guys at puputulin ko na. Sobrang haba na. Total may next time pa naman. Kita-kits sa susunod. Babush.